So, ayan. So, Louie, ang ganda na itong manukan, ano? Talaga ng mga, manukang walang amoy rin pala itong nasa likod natin, ano? Ang gaganda ng mga, ng mga lahi ng manok. So, ito, backyard manukan. Ngayon guys, pang day 17 na, ng pag-aalaga ng baboy. Day 17, ibig sabihin 45 days kinuha yung mga baboy. Pang day 17 na ngayon, 45 days plus 17. So, 62. Pang 62 days na guys ng baboy mula pagkapanganak. So tara, pasyalan natin, tingnan natin ano ba yung sitwasyon ng mga piglet, 10 baboy na aalagaan, patabain, gagawing patiner. So, kumusta na ba Louie yung pag-aalaga ng baboy? Ay sa pamahirap. Mahirap pero kayang-kaya. Ayan. So tara guys, samahan nyo kaming dalawa ni Louie. Bibisitahin natin yung baboyang walang amoy. 10 piglets, pang 17 days na nila dito sa baboyan. At syempre, ano kaya yung sitwasyon nila? Tara, pag-usapan natin yan. At ano ba yung magandang solusyon sa kung ano man yung makikita natin guys. Tara! So, eto na pala, ang ganda. So, eto guys, meron ng septic tank dito sa baboyang walang amoy. Septic tank, isa sa pinakamahalaga talaga para hindi magreklamo yung ating kapitbahay. Kahit pasabihin mong baboyang walang amoy ito, importante. Meron tayong meron tayong septic tank at syempre sumusunod tayo dun sa mga environmental requirements para at least wala tayong problema. So, eto na guys. Aba, ito, isang problema rin sa kinakaharap. Ito, piglets, nagtatae. Tapos, hiniwalay na, nakahiwalay, isang piraso. Dati, kasama to nitong mga apat na kinuha, So, lipat naman tayo dito. Balikan natin, guys. I-discuss natin kung anong nangyari dito sa baboy na to. Ano ba yung magandang solusyon na gawin. Dito naman sa kabila, ayan, so may isang baboy dyan. Dito naman sa kabila, 3 baboy. Yung isang baboy na yon kasama nitong 3 na to, di ba? So, dapat 4 sila magkakasabay. Ayan. So, eto, 3 baboy. Ayan, so magaganda na rin guys. Tapos, eto naman, eto talaga mas magaganda na yung mga, nila, mga katawan, etong mga to. Ayan. Tapos ito, ayan, mas okay yung katawan nito. Etong batch na to, ito yung pinakamagandang mga baboy. Tapos etong dalawa na to, etong dalawang butas, magkakabatch sila, 'di ba? Tapos yun yung na huli. Ayan. So far magaganda naman, malalakas, masisigla, healthy yung mga alaga. Ang pinapakain nga pala dito, guys, ay bimig bimig. So sa ngayon, ibig sabihin 62 days na sila since birth. So, okay yung katawan nila. Walang mga karamdaman. So, maganda. Ayan. So, balikan natin mamaya yung isang baboy na nandun. So, tingnan natin. Pag-usapan natin, himay-himayin natin. Ano ba yung pwedeng gawin kapag ganun yung nakikita natin sa ating baboyan? At ano ba yung magandang solusyon? Tara guys, pag-usapan natin yan. So, eto guys, nakita natin, hiniwalay na yung isang piglets. Actually, kasama to guys nitong 4 dito sa kabila. Ayan. So, 3 dito, magkakabat sila. Yung nakita natin yung mga nakaraang episode, sobrang liliit pa nitong mga baboy na to. Pero ngayon nakita natin, biglang humaba na yung katawan nila. Napakaganda ng tingnan. Ayan, pinkish na pinkish. Talagang super masisigla. Ito lang yung isa, medyo may problema. Pero usually, normal na karanasan lang to guys ng mga magbababoy. Kapag ganito, huwag kayong magpanic. Okay na ganito, ihiwalay natin para i-isolate natin doon sa mga kasama niya para at least hindi na mahawaan yung iba. Simple lang naman yung ganito guys. Ayan. Yung pagtatay ng baboy, normal talaga sa baboyan yan. Kahit anong gawin mo, mayroon pagkakataon talaga na magtatay yung baboy. Pero ito yung tandaan natin, dalawang klase. Kapag ang dumi ng baboy ay kulay black o grayish, okay pa yan. Ibig sabihin, overfeeding, ibig sabihin, kakaya madaling solusyonan. Pero kapag yung dumi ng baboy guys is medyo yellowish, so doon na tayo mag-start na mag-isip na ano ba yung pwede nating ibigay sa ating mga baboy. Kapag sobrang lubha na talaga guys na talagang puro rot na yung dumi ng ating baboy, talagang yung baboy natin nanghihina na. So start na tayo guys. Una,
kung wala tayong karanasan, kumontak tayo ng mga katropa natin na may sapat na kaalaman sa pagbababoyan, sa pag-aalaga ng baboy. Halimbawa, kung tayo hindi pa talaga ganun karunong o wala pa tayong alam, magtanong tayo doon sa mga kapitbahay nating magbababoy na nakailang years na sa pag-aalaga ng baboy. Ano ba yung ginagawa nila sa ganong sitwasyon? Ngayon, kung hindi pa rin guys masusolusyonan, tumawag tayo ng mga technician. Yung service guys ng mga technician, lalong-lalo na sa mga feeds, kung ano yung ginagamit nating feeds, may mga technician na available. Magtanong lang kayo sa mga agri-vet store. Maaari silang makatulong sa inyo para mabigyang lunas, mabigyan kayo ng recommendation kung ano ang dapat gawin sa mga alagang baboy. So, meron ding mga support group guys sa mga Facebook page, Facebook group. Ayan, sumali kayo sa iba't ibang grupo ng mga magbababoy o hog raiser. Madaling magtanong sa kanila. Minsan pipicturan mo lang yung alaga mong baboy, anong problema mo sa yung baboyan. At yun namang mga hog raiser, mga magbababoy, supportahan yan. Kasi syempre yung mga magbababoy, mga emotional yung mga yan. Kasi yung karanasan nila na nakaranas sila ng hindi maganda, ayaw na nilang mangyari dun sa ibang mga magbababoy kasi magastos. Lalong-lalo na kung mawalan ka ng baboy. Kasi hindi biro yung puhunan. Bibili ka ng baboy, 3,500. Mabuti kung 3,500, 3,000 mo lang nabili. Paano kung 4,500 o 5,000? Di ang laking kawalan sa'yo yun, di ba? Mawalan ka lang guys ng isang baboy, lagapak na yung magiging profit mo sa partner, sa patabaing baboy. Ibig sabihin, sa 10 baboy na alaga mo, mawalan ka lang ng isa, talagang ang laking kawalan yung isang baboy na mawawala sa'yo. Kaya importante kapag ganito guys, halimbawa malubha na yung pagtatayo ng iyong mga alagang baboy, bigyan na ng solusyon. So ano ba yung pwede nating ibigay sa ganong sitwasyon? Ipakita natin guys yung yellowish na dumi. So ito hindi pa naman talaga grabe na yellowish, may pagka-grayish pa lang. Kaya lang nakikita natin na ito, kapag ganitong yellowish, parang bacterial concept na yung ganito. So, ang maaari nating ibigay sa ganitong sistema guys is bacterid. Pwede tayong magturok ng bacterid sa ating mga alagang baboy para at least maiwasan na yung bacteria sa kanilang katawan. Pwede kasing dahil sa katawan. Ngayon, maaari rin tayo guys maglinis ng ating baboyan. Pwede nating i-disinfect ang baboyan natin. So, maaari tayong magbigay ng bacterid. Sa bacterid sa mga alagang baboy at syempre yung baboyan naman pwede nating i-disinfect. Pwede tayong gumamit ng Major D, lalong-lalo na linisin natin yung dingding, linisin natin yung flooring ng baboyan para at least kung may mga virus pa dyan na kung may mga bacterial man na namumuhay dyan sa gilid-gilid, tuluyang matanggal. Yung Major D kasi, halo lang yun sa tubig. Parang dishwashing soap lang yung concept nyon. Isang sachet nyon guys, napakamura. So mabibili sa mga suking tindahan. Ihalo nyo lang guys sa tubig. Tapos yun na yung pwede nyong panlinis sa inyong baboyan. Makaka-disinfect na yun ng mga dumi-dumi at ng mga bakterya sa inyong baboyan. Ito safe gamitin. Kahit na nandun yung alaga ng baboy, pwede nyong gamitin yan. At safe na safe kahit na nandyan yung baboy sa inyong baboyan. Pwede kayong maglinis niyan. So sa ganyang sistema naman guys, maaari tayong magturok ng bacterid sa ating alagang baboy kapag malupa na. At subukan rin natin guys maghalo ng electrolytes sa inumin ng ating mga alagang baboy. Bakit ba electrolytes? Para manumbalik yung lakas at syempre maging energetic ulit yung ating mga alagang baboy. Painumin rin natin sila ng tubig para hindi sila guys ma-dehydrate. At habang nagturok tayo guys ng bacterid, pwede rin nating suportahan ng Apralite para at least mawala yung tuluyang mawala yung dumi ng ating mga alagang baboy. Usually yung ibang mga katropa natin kapag nagtatae yung ating mga alagang baboy, binabawasan nila guys yung pakain sa baboy. Kapag binawasan yung pakain sa baboy, ginagawa nila yon para at least unti-unting makarecover yung baboy at unti-unting maging buo na ulit yung kanilang dumi. Pwede rin tayo guys maggumamit ng digest aid. Yung digest aid is makakatulong para sa panunaw ng ating mga alagang baboy at sa ganun maging buo ulit yung kanilang mga dumi. So tanong naman ng iba nating mga katropa, kabady wala kaming budget, pambilhin yung bote-boteng bacterid. Alam naman natin na hindi rin biro yung kapag bibili tayo ng mga bakuna
mga gamot. Siyempre, usually, yung isang bote niyan, minsan nagkakahalaga 100 plus. Swerte na tayo kung 100 plus. Paano kung 200 o 300 plus? So, hindi natin mapipigil kasi marami rin tayong mga backyard hog raiser na mga katropa. So, meron tayong another option. Maraming mga mabibiling sachet na antibacterial para sa mga alagang baboy. Magtanong lang kayo sa suki yung tindahan at itanong ninyo, ganito yung sitwasyon ng aking baboy, ganito yung sitwasyon ng aking alagang baboy, ano ba yung antibacterial na available na nasa sachet lang na pwede kong ibigay sa aking mga alagang baboy. So, usually, yung mga nasa agri-vet store naman, agri-farm supply is makakatulong sila para mag-recommend sa inyo kung ano yung available na pwedeng ibigay o panduna sa inyong mga alagang baboy. So, huwag kayong mahiyang magtanong kasi kapag nahiya kayong magtanong, hindi masusolusyonan yung problema nyo sa inyong baboyan. So, yun lang mga katropa. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. So, day 17. Ang gandang tingnan guys kasi ang gaganda na nitong mga alagang baboy. Nakita nyo naman. So, yan guys yung resulta ng bimig. Ayan, napakain sa mga alagang baboy. Nakikita natin na may mga pagbabago na, talagang lumulobo na yung katawan ng mga alagang baboy. At etong day 17, eto guys yung pwede ng panimula, introduction para sa paglipat mula pre-starter papunta sa starter. So, abangan nyo yung aming mga susunod na episode, susunod na vlog, paano ba tayo maglilipat ng pakain sa ating mga alagang baboy from pre-starter to starter at ilan ba yung age group na dapat gawin yan sa mga alagang baboy. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin. Isang araw na naman ng kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.